It's our second day of the Palawan Adventures at talaga namang ready na kaming lahat para sa isa pang exciting tour of Palau. Siyempre, dala-dala pa rin ng buong barkada ang kanya-kanyang digital cams to capture every moment. First stop, the Coral Reef Center. Para siya isang malaking aquarium na may maraming isda. Oo, aquarium Aquarium nga eh. Nakita namin yung paano mag-reproduce ang mga corals. Interesting na interesting. May baby shark, may black tip na shark na baby pa. Nakita rin namin yung mga isda, yung mga pagong, mga pating. Interesting dun yung types of mangroves. Meron pa palang types of mangroves. Hindi lang pala iisa. Yung sa coastal na nakita natin. Sa coastal kasi medyo na yun. Patay na mangroves. Dito kahit paano buhay pa. Pumunta na lang kayo dito. Pumunta na kayo dito, tingnan nyo. Ayaw namin i-explain na ng detalye. After the day's lunch, we headed off para makibanding with the dolphins. Pinet-pet muna yung dolphin. Tapos, ayun na, yung iba naman nag-kiss, nag-handshake. Di mo akalain, medyo parang rubber na leather na ewan yung feeling, yung kanilang katawan. Tapos mararamdaman mo yung heartbeat nila. Parang mas steady pa sila sa heartbeat ng humans. Ika nga ni Say, the dolphin is like a big talong na madulas. Enjoy talaga ang buong barkada with the dolphins! Panalo. Sarap. Galing ng robot na dolphin, kinaya si Jojo. Panalo. Ayos ba? Malakas siya masyado. Nakalusot siya nung una pero binalikan. Oo. Tapos, saan kayo pumunta? Nag-honeymoon na agad. Ayun. We had the chance na mahawakan din sila. Tapos, nakikita namin sila sa ilalim, narinig namin yung sounds na kine-create nila pag nag-swim silang mabilis or mabagal. Tapos hinila ka, di ba? Oo, tapos pinilit akong hilahin nung isa. Medyo hirap na hirap siya, naramdaman ko rin. Dapat dalawang dolphin yung binigay sa akin talaga. Mahirapan talaga yung dolphin na hilahin ng isang whale. Pero napatunayan namin na matalino ang mga dolphin. Oo, inilagan ako eh. Nabumuelo muna. Siyempre itong dalawang to, inggit to. Wala silang magagawa. Hindi ako nainggit. Ang saya-saya sa gilid eh. Nalunod siya. Saya-saya, sobra. Sobra. Ang saya sa gilid, babasahin ka ng dolphin, no? Pinabasa ka lang, nananahimik ka. As usual, we got off at an early start at nag-road trip kami patungo kung saan-saan. And after more than 2 hours of travel along the Palawan highways, we stopped over at some pieces of stone monoliths on a mountain cliff. Diyan po ang mga monolith na tinatawag, mga bato mukhang mga gravestones. Ang kwento daw ng guide namin, sabi niya yung mga monolith na yun, yung mga rock formation, yun daw yung foundation na gagawin daw sana ng bahay. Yung mga nagtatrabaho doon, tuwing gabi lang sila gumagawa. May nanloko daw na manok, tumilaok, akala nila tapos na yung araw, yung gabi. So, nag-pack up na sila, sumibat. Naiwan ngayon yung foundation. Hanggang dun na. Wala na, monolith na lang. Tourist attraction na siya ngayon. Tapos dun sa malayo, yung magandang tubig, siguro maraming mga dive spots dyan. Kaya sikat na sikat ang Palau for its diving. After that breathtaking view of the ocean, we headed off to the North Beach Cottage for a barbecue lunch. Makikitampisaw din ako dyan sa mga kabarkada natin. Kaya relax lang kayo, enjoy! But probably the best and also worst adventure of all ay yung na-stranded ang buong gang along an unknown highway. Siyempre lahat enjoy. Masaya lahat ng pinunta namin dahil ma-appreciate mo talaga yung lugar nila dito, malinis. Tapos every island, hindi ka pwedeng pumunta doon nang wala kang permit. From the government. From the government. Yeah. Bawal talaga. Kaya ganun nila pinoprotektahan yung mga reefs nila. So hindi basta katulad sa atin na pag may nakita kang island, daong ka doon, magtapong kang basura,
umalis ka. Dito, bawal. Camera, masaya. Buti dala talaga namin kasi at least katulad kung digital, maraming shots ang pwede mo makuha. Pero si Aris may dalang film, so after siguro 3 months, malalaman natin kung ano itsura nun. The Barkada gimmick in Palau is definitely a fun-filled and memorable adventure for me at syempre kina Jojo, Aris at Arndy. Pag 32 MB lang ang CF card mo, wag mo set yung shots mo 10 MB isa. Kasi 3 lang talaga makukuha mo kahit anong mangyari. 3 lang. Hindi porke 10 megapixels ang camera mo, kailangan 10 megapixels na yung settings mo. Kasi pang billboard na yun eh. Ikaw, you know who you are. You know who you are. Do it.